Ito si Dante, isang ahente ng insurance mula sa Italia. Siya ay masipag at tutok sa pera, laging iniisip ang tungkol sa yaman. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, plano nilang magsama ng kanyang girlfriend para magdiwang ng New Year sa isang bar. Pagdating ni Dante sa bar, agad niyang hinalikan ang iniisip niyang girlfriend, ngunit nahalikan niya ang maling babae. Nagalit ang girlfriend ni Dante at sinampal siya, kaya naghiwalay sila. Imbis na malungkot, ipinakilala ni Dante ang sarili sa babaeng nahalikan niya, na ang pangalan ay Alice. Nag-usap sila at napag-alaman nilang pareho silang single. Habang nagchichikahan, nalaman ni Dante na isang pintor si Alice. 2 taon ang nakalipas, ikinasal si Dante at Alice. Isang umaga sa kaarawan ni Dante, nagluto si Alice ng pancakes habang binabati ang kanyang asawa ng maligayang kaarawan. Ngunit dahil late na siya para sa trabaho, isang kagat lang ang naki ni Dante at nagmadaling maghanda. Bago siya umalis, hiniling ni Alice na umuwi siya agad, at sumagot si Dante, "Okay, mahal kong asawa." Noong hapon, humingi ng tulong si Alice sa kanyang mga kaibigan para maghanda ng isang surprise birthday party para kay Dante. Pero sa kalagitnaan ng paghahanda, tumawag si Dante at sinabi na hindi siya makauwi ng maaga dahil marami pa siyang trabaho. Siyempre, nadismaya si Alice. Nang gabi, pag-uwi ni Dante mula sa trabaho, nagulat siya nang makita ang birthday party na inihanda na ni Alice. Habang hinihipan ang kandila, hindi siya nagdasal para sa kalusugan o mahabang buhay, at hindi rin para sa kanyang pamilya at asawa. Sa halip, ang ipinagdasal ni Dante ay ang magtagumpay sa buhay. Akala niya, kung magiging matagumpay siya, magkakaroon siya ng mas maraming oras para sa pamilya. Para kay Dante, ang pinakamahalaga ay ang maging isang matagumpay na lalaki. Wala na siyang ibang iniisip, kung magtatagumpay siya, sigurado siyang magiging masaya rin ang kanyang pamilya. Kinabukasan, nagising si Dante at naguluhan dahil ang bahay ay malinis at walang natirang dekorasyon mula sa kanyang birthday party kagabi. Tumingin siya sa tiyan ni Alice at mas lalo siyang nalito. Inisip niyang baka nakasuot lang ng costume si Alice, pero nang sabihin ni Alice na 5 buwan siyang buntis, nagulat siya. Sinubukan ni Dante na alalahanin kung anong nangyari kagabi, ngunit wala siyang maalala. Ano bang nangyari? Bakit ngayon lang niya nalaman na buntis si Alice? Ipinakita ni Alice ang kalendaryo at sinabi na ang party ay isinagawa noong nakaraang taon, hindi kagabi. Nang marinig iyon ni Dante, naluha siya sa pagkabigla. Inisip ni Alice na dahil sa stress sa trabaho si Dante, kaya't nagpasya siyang kalmayan siya at inanyayahan itong magpahinga para makapag-recharge ang isipan. Pumayag si Dante at bumalik sa pagtulog. Pagkagising ni Dante, natuklasan niyang bumalik sa normal ang tiyan ni Alice. Nagbunyi siya dahil sa wakas ay nalaman niyang ang lahat ng nangyari ay isang panaginip lang. Ngunit habang nag-uusap sila, bigla na lang umiyak ang isang bata. Nang tignan ni Dante, lalong siyang nagulat, si Alice ay nanganak na, at hindi siya nakakaalala kung kailan nangyari iyon. Sa katunayan, ngayon lang niya rin nalaman na ang pangalan ng kanilang anak ay Galadriel, at hindi niya matandaan kung kailan nila binigyan ng pangalan ang kanilang anak. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Dante na may mali, kaya't nagpatingin siya sa isang psychiatrist. Matapos ang ilang konsultasyon, in-diagnose siya ng psychiatrist na may isang bihirang syndrome kung saan ang mga pasyente ay nagkakaroon lamang ng alaala sa mga partikular na araw. Sa kaso ni Dante, tanging ang kanyang kaarawan lang ang natatandaan niya, at ang mga araw maliban sa kanyang kaarawan ay automatikong nakakalimutan niya. Nang marinig ni Dante ang sinabi ng psychiatrist, labis siyang nalito at nag-isip habang nasa bahay. Nilapitan siya ni Alice at humingi ng tulong na alagaan ang kanilang umiiyak na anak, dahil kailangan niyang tapusin ang isang painting para sa isang kliyente. Habang binaba ni Alice ang kanilang anak, nagtungo si Dante sa banyo at naghugas ng mukha. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat siya nang makita ang kanyang mukha na may bigoti. Agad niyang tinignan ang kalendaryo at nakumpirma na nagbago na ang taon. Doon niya napagtanto na ito ay dulot ng kanyang syndrome. Lumabas siya at nakita ang kanyang anak na naglalaro sa terrace. Laking gulat niya nang makita itong naglalakad, samantalang kanina lang ay isang sanggol pa ito. Habang hindi alam ni Alice ang tungkol sa kondisyon ni Dante, sinabi niyang baka napansin lang ito ni Dante ngayon dahil hindi siya naglaan ng oras para sa kanilang anak. Ayon kay Alice, kapag masyado kang tutok sa isang bagay,
ang ibang bagay ay magmumukhang bago at nakakagulat. Tahimik na nag-isip si Dante sa mga sinabi ni Alice. Sa isang palke, ikinwento ni Dante ang kanyang nararamdaman kay Valerio, isang matalik na kaibigan. Kahit na hindi lubos na naintindihan ni Valerio ang tungkol sa syndrome, inisip din niya na baka hindi naman talaga nakalimutan ni Dante ang mga bagay, kundi iniisip lang niyang hindi ito mahalaga. Ayon kay Valerio, maaaring iniwasan ni Dante ang maglaan ng pansin sa mga bagay na hindi niya itinuturing na mahalaga, kaya tila nakakalimutan niya ang mga ito. Bilang isang matandang kaibigan, kilala ni Valerio si Dante, alam niyang sobrang ambisyoso siya at ang tanging iniisip lang ay ang tagumpay. Lahat ng bagay na hindi konektado sa trabaho ay itinuturing niyang hindi mahalaga. Nagbigay ng payo si Valerio kay Dante na simulan niyang maglaan ng mas maraming oras para sa pamilya bago siya magsisi. Dahil sa payo ng kaibigan, nagkaroon ng ideya si Dante. Naisip niya na kung titigil siya sa pagtutok sa trabaho, baka maayos ang kanyang isipan at magamot ang kanyang syndrome. Agad na tumakbo si Dante papunta sa opisina, at pagdating niya, pumasok siya sa opisina ng direktor, ngunit wala ito. Sinubukan niyang magtanong sa ibang staff, pero pinagtawanan lang siya. Nang makita ni Dante ang pangalan ng direktor sa pader, dito niya lang na-realize na siya pala ang direktor. Naisip ni Dante na baka muling nagbalik ang kanyang syndrome, ngunit naupo siya sa upuan at nang magtagal, napansin niyang masaya siya. Kahit na hindi niya matandaan kung paano nangyari, natanto niyang sa wakas, naabot na niya ang kanyang pangarap at naging matagumpay na siya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Dante gamit ang kanyang bagong sasakyan. Habang pauwi, tumawag si Alice upang ipaalala na may nakaschedule silang mag-asawa para sa marriage counseling. Pagdating ni Dante sa counseling center, doon niya lang nalaman na siya at si Alice ay maghihiwalay na. Habang nasa therapy, tinanong ng psychiatrist sina Dante at Alice na ipahayag ang kanilang nararamdaman gamit ang mga manika. Ngunit sa halip na magkaayos, nagkaroon pa sila ng pagtatalo. Dahil hindi maganda ang kanilang relasyon, iminungkahi ng psychiatrist na maghiwalay muna sila ng tirahan ng saglit. Wala namang kailangang madaliin na pagdedesisyon, para sa anak nila, kailangan nila ng espasyo at baka, sa paglipas ng panahon, magsimula silang mamiss ang isa't isa. Pumayag sina Dante at Alice sa suhestyon ng psychiatrist. Ngunit nang makauwi si Dante, nakita niyang tahimik at parang walang laman ang bahay. Tinatamad siyang mag-isa sa bahay, kaya nag-isip siya ng malalim at tumawag kay Alice. Sinabi niyang kailangan niyang kausapin ito, kaya't humingi siya ng pagkakataon na mag-usap muli.